us, I am super blessed. I am Macarius. Yan, say it every day. Sa 9 na taon, papuntang 10 taon na pagdedeklara natin yan, tunay nga, kitang-kita, we are super blessed and happier than happy. Amen? Amen. It's all because of Jesus. Amen? Amen. So, magpatuloy na po tayo. Ang ating pong pag-aaralan ay nasa team pa rin po ng The Prophecy of the Coming Messiah. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay the announcement of the Savior. Salvation has come. Yeah. Paano ba in-announce na nandiyan na ang ating Savior? Hindi naman tumugtog yung background music natin na I Could Sing of Your Love Forever. Hindi po ganun. Dumating po si Jesus sa oras na itinakda ng ating Diyos na buhay. And bago po yon, last week na pag-aralan po natin na way back the Old Testament pa, naipangako na ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Ano yung verse natin? Last week, Isaiah chapter 7, verse 14. So, the Lord Himself will give you this sign. Ano daw yung sign? A virgin will become pregnant and give birth to a son. And she will name him Emmanuel. Ano po meaning ng Emmanuel? God is with us. Yan. And it took approximately ilang years? 400 years, 700 years mula kay Isaiah bago matupad itong hula na ito. And kailan po yun? Sa unang-unang libro ng New Testament, unang chapter, verses 21 to 23. Basahin po ulit natin. Matthew chapter 1, verses 21 to 23. Sino po yung tinutukoy? Si Mary will have a son. O yan, son daw. And you will name him Jesus because He will save His people from their sins. Now, all this happened in order to make come true what the Lord had said through the prophet. Sino yun? Kay Prophet Isaiah. Next, verse 23. Ito din yun. A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. Yan. Imagine, 700 years ang tinagal bago matupad ang hula mula kay Propeta Isaiah. Kaya naman, gaya ng sinabi natin last week, next, hope requires patience. Amen? Amen. Sabihin sa katabi, be patient. Yan. Tanong, mayroon ka bang hinihintay kay Lord? Amen. Kaya bang maghintay? Kahit matagal? Promise? Yan, amen. Kayang maghintay. Para sa mga may hinihintay, tandaan, bawal mainip. Saan? Sa pangako ng Diyos. Yan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, bawal mainip. Sa pangako ng Diyos. Yan. Kung may hinihintay kayo, tanongin natin, etong 700 years of wait ba na to is worth the wait? Worth the wait ba? Simula kay Propeta Isaiah hanggang isilang si Jesus? Amen. It is definitely worth the wait. Bakit? Kaligtasan ang dumating sa atin. Purong biyaya, purong kagandahang loob ng Diyos. Amen? Amen. So, kung yung 700 years na pangako ng Diyos is worth the wait, mga kapatid, yung hinihintay mo, gaano pa man katagal ka lang naghihintay, it is still worth the wait. Nagbago man ang sitwasyon, nagbago man ang pagkakataon, ang nangako hindi nagbago. Ang Diyos pa rin ang nangako, kaya matutupad. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Brothers and sisters, I wish na pwede kong sabihin na bukas din, nandyan na yan. Ha? Next week, nandyan na yan. Next month, nandyan na yan. Next year, parang next month na rin yun. Next year, nandyan na yan. Mga kapatid, hindi ko man alam kung ano yung hinihintay mo. Hindi ko man alam kung kailan eksaktong darating. Pero ito ang alam ko. Sigurado darating. Dahil bakit? Ang Diyos na nangako ay tapat. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Yan. Kaya ulit, sabihin sa katabi, bawal mainip. Sa kabila naman, bawal mainip.
Ayan, bawal mainip sa pangako ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Lagi niyong babanggitin, sabihan niyo yung sarili niyo every time na naiinip kayo. Every time na tingin niyo masyado ng matagal, bawal mainip sa pangako ng Diyos. Amen? Amen. Bawal mainip, may 600 years ka pa. Amen? Well, kidding aside, iba-iba ang haba ng panahon na kailangan nating intayin. Pero ito po yung magkakapareho, pare-pareho silang worth the wait. Amen? Amen. Ganito po nakarating sa mundo ang mabuting balita ng pagdating ng ating manunubos. Basahin po natin sa Luke chapter 1 verses 26 to 33. Medyo mahaba po. Pwede po ba salitan tayo? Amen. Ako po muna sa verse 26, tapos kayo po sa 27, okay? Luke chapter 1 verses 26 to 33, verse 26. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. Verse 27, kayo naman po. Verse 28, the angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Yan. Verse 29, kayo naman po. Okay, hinto ko po muna doon. Na-trouble si Mary. Bakit? Ano kaya to? Ano bang sinasabi ng angel na to? Ano kaya to? Ibabalita niya sa akin yan. But verse 30 gives her comfort. Binigyan siya ng comfort ng angel. Tuloy na po natin. But the angel said to her, "Do not be afraid." Huwag kang matakot, Mary. You have found favor with God. Verse 31. Yeah. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give you the throne of his father David. Verse 33. His kingdom will never end. Yan. Next, verse 34. Yeah. How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. Verse 35. The Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. Verse 37, for no word from God will ever fail. Yeah. So, iyon po yung nangyari. May nagpakitang angel kay Mary. Sinabi niya na ikaw ay magbubuntis. Yan, 'di ba? Magbubuntis ka na sa isang anak na lalaki. Paano daw mangyayari 'yon? Isa akong birhen. The angel answered, "The Holy Spirit will come to you and the power of the Most High will overshadow you." Ayan. So, at this very moment, marahil bukod sa pagka-shock, syempre, pakitaan ka naman ba ng angel, gulong-gulo yung utak ni Mary, di ba? Kasi ang daming sunod-sunod na revelasyon. Imagine, isang araw may anghel na nagpakita sa'yo, tapos sabi sa'yo, girl, may blessing si Lord sa'yo, buntis ka. Tapos, may kasama ng gender reveal, di ba? Sinabi, magkakaroon ka ng anak na lalaki, di ba? You will give birth to a son. Kompleto na. May pa-name reveal na rin. Sabi niya, you are to call him Jesus. Kompleto na. All while she was still a virgin, hindi pa sila nagsasama ni Joseph. Yeah. So, halo-halong emosyon. Imagine kaya kung ano yung pakiramdam ni Mary. No? Siguro, sobrang gulong-gulo siya. Sabi, bakit ako? Teka muna, Holy Spirit, deserve ko ba to? Kaya ko ba to? Lord, bakit po ako? Diba? Well, hindi man natin masabi kung ano po yung eksaktong tumatakbo sa isip ni Mary that time, pero we know what her response is. Ito po yung sagot niya. Verse 38, sabay-sabay nga po nating basahin. I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Yan. Then the angel left him. Ayan. Mga kapatid,
kung kayo yung nasa katayuan ni Mary, di ba? Kung yung ibang tao, di ba? Siguro pwede namang questionin niya na, Lord, bakit ako, di ba? Lord, bakit sa akin pa pinagawa to? Pwede namang sa iba na lang, di ba? Lord, parang di ko yata kaya, bakit ako? Lord, kaka-engage ko lang. Mga kapatid, yung ano po pala, culture, balikan lang po natin para po sa context ng karamihan, yung culture po nung panahon na ngayon, kapag kayo po ay pinagkasundo ng inyong mga parents, mga magulang, parang engagement, yung touring, you are good as married. Seremonya na lang po yung hinihintay. Although hindi marriage yung tawag ng unang panahon. Basta yung union nila. So they are good as married. And makikita natin kung ano pa yung relevance nun mamaya kapag pinuntahan naman natin yung nangyari kay Joseph. Yan. Sa Lord, kaka-engage ko lang, madami pa akong gagawin. Tapos ganito agad, di ba? And a million possible reason na pwede niyang idahilan. Pero anong sinabi niya? I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. Mga kapatid, pagka mayroong pinapagawa ang Diyos sa atin, is this our default response? I am the Lord's servant. Lord, I am your servant. May your word to me be fulfilled. Ganun ba? Or, wait lang, Lord. Diba? Faith is following God no matter what the situation you are in. Amen? Amen. That is faith, yung ginawa ni Mary. Faith is not following God when it's convenient for you. Tulad na sabi ni Ate Ruth, susunod ka lang ba kapag conveniente sa'yo ang mga pagkakataon? Well, baka hindi yan faith. A selective faith maybe is not a faith at all. Diba? Pipili ka lang kung kailan ka mananampalataya. Pipili ka lang ng susundin. Pipili ka lang kapag pabor sa'yo ang mga pagkakataon. Hindi tama yun. Diba? Hindi ka susunod kapag madali lang ang pinapagawa sa'yo. Kaya ko yan, Lord? Yes, Lord. Diba? Paano pag mahirap na? Next time na lang, Lord? Hindi. Hindi ka maglilingkod lang kapag conveniente ang pagkakataon sa'yo. Yes, Lord, available ako niyan. Kaya ko yan. Gagawin ko yan. Or, hindi, Lord, may trabaho po ako. Wag po muna. Next time po muna. Diba? Lord, gets mo naman nag-aaral po ako ng mabuti. O dagdag natin yung ng mabuti. Yeah. Nag-aaral po ako ng mabuti Sila muna. Ha? Lord, kailangan ko magtrabaho para sa pamilya. Lord, sige po, sila na lang muna. Lord, kailangan ako sa bahay. Next time na lang po. Lord, sabi nila, hindi naman daw kailangan ako yung tumayo. Dito na lang muna ako. So, mga kapatid, I pray na magkaroon tayo ng faith kagaya ni Mary. She might not know what is to come, pero dahil ang Diyos ang nangako, yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord, ang sagot niya. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Kung ano po yung plano nyo, yun ang masunod. Brothers and sisters, kapag may pinapagawa ang Diyos sa'yo, gawin mo. Amen? Amen. You don't have to worry about the things to come. Kasi nga, tinawag ka ng Diyos sagot ka ng Diyos. Amen? All you have to do is follow Him, do your very best and excellent service, all for the glory of God. Amen? Amen. All for the glory of God. Gawin mo para sa Diyos, hindi para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Gawin mo for the glory of God. Amen? Amen. Well, kung ganito si Mary, paano naman kaya si Joseph? Silipin din po natin. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Medyo mahaba po ulit. Okay lang po ba? Salitan po ulit tayo. Amen. Yan. Verse 18. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, bago pa, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Verse 19. Yan. So mas mahirap ang kalagayan ni Joseph. Bakit? Kasi nga, engaged pa lang sila. And gaya ng nabanggit ko, sa culture po nila, this is equivalent to marriage already.
At kung nabuntis si Mary kahit hindi pa sila nagsasama, that is tantamount to adultery. And ano pong parusa ng adultery sa kanila? Stone to death. Diba? Death, kamatayan. Kaya eto ngayon yung trouble ni Joseph. Ah, Joseph is a just man. Sumusunod siya sa batas. Kaya lang, kapag sumunod siya sa batas, mamamatay si Mary. So ano yung plano niya? To divorce her quietly na lang. Ayan. So verse 20 next. Ayan. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, ito na, nangangamba na siya, ito na naman yung comfort ng pangako ng Diyos. Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Verse 21. Verse 22. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, si Prophet Isaiah. Ano yon? The virgin, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Yeah. Next, verse 24. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Verse 25. Yan. Yun din yung response ni Joseph. He did what the angel of the Lord has commanded. 'Di ba? Ang dami-dami niyang trouble kasi mga kapatid, if it happened na nalaman ng tao na si Mary is nabuntis outside of their marriage, hindi lang po kamatayan ang dulot ng kay Mary. It also brings disgrace sa pamilya ni Joseph. So, pero ayun yung sabi ng angel, do not be afraid. Tapos, anong ginawa ni Joseph? Sumunod siya. Naisip, mga kapatid, naisip niyo na ba, what if hindi sumunod si Joseph? Di ba? Parang ang daming ganap nung may announce yung pagdating ng ating Panginoon, di ba? Pero despite all of that, kahit gaano man ka-shocking, kahit gaano man kadaming problema yung dulot ng announcement na yon, kahit gaano man kahirap intindihin, still, they chose to focus on the good news. At ang good news na yon is the Son of God will be born for the salvation of mankind. And this is all part of God's great plan for humanity. Yan. Gaano man kahirap intindihin ang nangyayari sa atin mga kapatid, ito yung tatandaan natin lagi. God is in control. Amen? Amen. Everything is part of God's great plan for us. Amen? God will always, always, always be in control. And here is another promise na pwede nating panghawakan. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay parte ng plano ng Diyos para sa atin. Amen? At alam naman natin kapag ito ang plano ng Diyos, ito yung the best para sa atin. Amen? All we have to do is walk. Lakaran nga, sabi sa journal kanina, walk through God's plan and let God's wonders and miracles unfold right before our eyes. Amen? Amen. Obedience brings blessings. Amen po ba? Amen. So dahil sumunod sila Mary and Joseph, natanggap ng mundo ang pinakamagandang blessing na kayang ibigay ng Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Kaya naman ngayong araw, let me give you next, apat lang po ito, the blessings of the birth of Jesus. Ang number 1, the Word became flesh and dwelt among us. Yeah. Ano naman? So, tingnan natin sa verse chapter 1 verses 1, sa John chapter 1 verses 1 to 2, basahin po natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Ang word po na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Lord Jesus. Yan. Talon po tayo sa verse 14 para mas makita natin. Verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. I am. The Word became flesh. Nagkatawang tao ang salita. Not just the Word, sabi kanina sa verse, the Word was
God, di ba? Yan. So nagkatawang tao ang Diyos para manahan to dwell among us dito sa atin. Ito po yung katuparan ng hula ni Propeta Isaiah, and ito po din yung isa sa meaning ng kanyang pangalan, God is with us. Nung mga panahon na yon, literally, kasama nila ang Diyos. God is with them, literally. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus kasama ang mga tao. At ano po ang implication nito? Ano naman kung nabuhay din siya dito? Mga kapatid, kung nabuhay si Lord Jesus mismo dito sa mundong ibabaw, kung lumakad siya mismo dito sa mundong ibabaw, nakita ni Lord Jesus first hand ang kalagayan ng mga tao. Naranasan niya ang mga naranasan ng tao. Naranasan niya yung mga nararanasan mo. Well, some might say na hindi naman nagkasakit si Lord Jesus, mga kapatid, lagi siyang kasama ng mga may sakit. Amen? Amen. At alam niya kung ano yung mga nangyayari. Ano ang good news dito? Kung alam niya kung ano yung nararanasan natin dito sa lupa, alam din niya kung anong kailangan natin. Amen? Alam niya kung paano niya tayo tutulungan. Alam niya kung paano tayo i-comfort dahil naramdaman din niyang malungkot. Amen? Nalungkot siya nung nawala si Lazarus, di ba? John 11:35, Jesus wept. Oh, may memory verse na kayo, John 11:35. Nalungkot din siya, kaya kung nalulungkot ka, alam ni Lord Jesus ang pakiramdam. So ano naman kung alam niya ang pakiramdam? Alam niya kung anong kailangan mo. Alam niya kung paano ka i-comfort. Amen? Amen. So ang kailangan mo ng comfort, kanino ka lalapit? Kay Lord Jesus. Amen? Amen. Yeah. So, kung may problema kang pinagdaraanan, alam niya kung paano ito sosolusyonan. And mga kapatid, hindi lang niya basta alam kung paano, kaya din niya itong gawin. Amen? Kaya niya tayong tulungan, kaya niya tayong i-comfort, kaya niya tayong bigyan ng solusyon. Amen? Amen. All we have to do is to be in His presence. Listen to His words and have faith na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Amen? Amen. So number 2, yeah. The world has come to know the true nature of God. Yeah. John chapter 1 verse 18. Yeah. No one has ever seen God but the one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father. He made Him known. Yeah. Kung meron mang lubusang nakakilala sa ating Diyos, ito'y walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Dahil sabi nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yeah. Nang dumating si Kristo sa mundo, mas nakilala pa natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Bakit? Dahil pinahayag mismo ni Jesus kung sino ba ang ating Ama, kung ano ang will niya, kung ano ang dapat nating gawin para sa kapurihan niya. Yan. Tingnan po natin yung sagot ni Jesus. Ayan. Tinanong kasi siya ni Philip, pero for more context, simulan po natin sa John chapter 4 verse 6. Ayan. John chapter 4 verse 6, familiar verse. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Verse 7, if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Ito yung tanong ni Philip sa verse 8. Lord, show us the Father and that will be enough for us. Ito yung sagot naman ni Lord Jesus. Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? So malinaw, anyone who has seen Jesus has seen the Father. Hindi ko naman nakita si Jesus personally. So tingnan natin yung taas. If you really know me, you will know my Father as well. Kilala niyo po ba si Lord Jesus? Amen. So, kilala niyo rin ang ating Ama. Mga kapatid, Jesus has already revealed everything about God. Nung namuhay siya kasama natin, kaya kung ang lahat ng ito ay alam na natin, kailangan na lang natin itong gawin at lakaran. Kanong, alam niyo po ba ang mga pangako ng Diyos? Saan to makikita? Sa kanyang mga
salita sa Bible. Lahat ito matatagpuan sa Bible. All we have to do is make time to read the Bible. Tanong, nagbabasa ba tayo ng Bible? Amen. Nagjo-journal pa ba? parang parang nawala. Yan. Meron pa, meron pa. Ayan, nagjo-journal pa ba? Mga kapatid, huwag nating hahayaang lumipas ang araw na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Sa January 1 na, paano pagka dumating si Lord ng December 31, di ka na nakapag-journal? Diba? So, kailan magsisimula? Ngayon. Mamayaan, journal natin ha. Amen? Amen. Basahin lang natin ang kanyang mga salita kasi hindi mo kayang i-claim ang pangako na hindi mo alam. Amen? May inaasahan ka ba? May hinihintay ka ba sa Lord? Baka may pangako, hindi mo pa nababasa. Sayang. Amen. Gusto mo bang yumaman? Sino ito gustong yumaman? Amen. Pinangako ba ng Diyos na mayaman ka na? Saan niyo nakita? Sa Bible. Amen? Sino dito ang gusto magkaroon ng magandang future? Amen. Sinabi ba ng Diyos na gusto niya magkaroon ng magandang future? Amen. Saan nakita? Sa Bible. Amen? So, ganun kahalaga ang magbasa ng salita ng Diyos kasi baka mayroong pangako, sayang, hindi mo na-claim. Amen? Amen. Well, it's all well and good na nakikinig ka ng mga salita ng Diyos kapag Sunday. Pero again, katulad ng sinasabi ko dati, hindi naman natin pag-aaralan every Sunday from Genesis to Revelation. Amen? Madaming pangako ang Diyos. Hindi lang yung lagi nating nababanggit na verses. So, paano pag hindi mo nabasa? Sayang, hindi mapupunta sa iyo. Amen? Amen. Okay lang naman kung yung pag-Sunday, tumugma sa pinagdaraanan mo, di ba? Sakto yung verse, okay, super blessed. Paano pagka walang tugma sa pinagdaraanan mo? So, hindi ka na blessed? So again, importante ang ating journal, importante ang ating devotion. Always make time for the Lord. Amen? Amen. Anong sabi sa atin ni Pastor Reden nung anniversary? Pati yung oras, tinatightsan, di ba? Kung binigyan ka ng 24 hours per day, kailangan may nakalaan din para sa ating Diyos. Amen? Amen. Ayan. So, paano mo malalaman? Paano mo makikita? Hindi mo naman pala binabasa. Di ba? Kung Sunday lang, kulang. Attend ka na rin ng midweek. Di ba? Pero kulang pa rin yun. Kailangan meron pa rin sa sarili nating oras. Amen? Amen. Paulit-ulit kong sasabihin, hindi ako magsasawa. Make time for the Lord. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Amen. Make time. Gumawa ng oras. Hindi siya tirhan ng oras. Bakit? Kasi hindi nauubusan ng gagawin ng tao. Amen? Amen. Paggising sa umaga, na late ng gising. So, mamaya na lang, gagayak na ako, papasok pa ako sa trabaho, papasok pa ako sa school. Amen? Amen. Pagdating na alas 5, may kailangan pang gawin sa trabaho, nag-overtime. Yan. Late na nakauwi, napagod na, kumain, nakatulog, bawi na lang bukas. Dahil pagod, tanghali na naman nagising. Yan. Hindi na naman nakapag-journal, hindi na naman nakapag-devotion. Amen? Pag uwi galing school, may assignments, may projects, may mga kailangan gawin. Inuna yung kailangan gawin. So, kailangan, Lord, may intindihan niyo naman po. Gagawin ko po muna yung mga assignments ko. So, habang gumagawa ng assignment, nag-cellphone, napasarap ang pag-scroll sa Facebook, sa TikTok, sa IG. Anong oras na natapos? Inantok, nakatulog, kinabukasan, late na naman nagising, hindi nakapag-journal. Oh no. Paano na yan? Mga kapatid, make time for God. I-schedule natin ang oras natin ng pagbabasa at pagkatagpo sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Sige po, palapakan pa ating ang Diyos na buhay. Amen. Amen. Make time for God. Parang ang sakit naman sa ating Diyos na binigyan kanyang 24 na oras. O sige, palagyan natin 8 oras yung tulog doon, 8 oras yung pahinga. Diba? Provided na nakaka 8 hours ka. No? Nakaka 8 hours ba ang tulog dito?
Ang daming ginagawa, ano? O, di ba? O sige, palagay na nating 8 hours yung pahinga mo. Meron kang 16 hours. Maglaan ka naman ng oras para sa Diyos. Amen? Amen. Yan. Number 3, yan. The world has come to know the grace of God. Yan. John chapter 1 verses 16 to 17, one of my favorite verses. From His abundance, we have all received one gracious blessing after another. For the law was given through Moses. Yeah. But God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. Yeah. From the abundance, we have all received one gracious blessing after another. Yeah. We have come to know His grace. Ano po yung Greek word? Charis. Yan. Napag-aralan po natin yan nung mga nakaraang Wednesday, di ba? Yung series natin about charis. Kaya wag po kayong mawawala kapag Wednesday. And sa ating mga online viewers, pwede nyo pong balikan yung ating series regarding charis. Nandiyan po yan sa ating Facebook page and uploaded din po yung mga lessons sa ating YouTube channel sa Master Teacher BS. Balikan nyo na lang po para po mapag-aralan nyo, makita, masamahan nyo kayong pag-aralan kung ano ba yung grace, biyaya, yung charis na ito. Yan. Kita-kits po sa i-rewatch po natin yung ating mga online broadcast. Amen? Amen. Ayan. What is grace? It is an unmerited favor. Hindi mo deserve pero binigay sa'yo. Isa lang ba? Hindi. One gracious blessing after another. Sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay yun ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Well, yung iba, hindi nila matanggap, hindi nila malunok yung salitang grace. Bakit? Kasi parang hindi ko deserve, di ba? Hindi ko deserve parang medyo makasalanan ako eh. Paano ko tatanggapin yung grace? Paano ko tatanggapin yung biyaya? Mga kapatid, walang may deserve. Amen? It is an unmerited favor. Binigyan ka ng biyaya hindi dahil sa'yo, hindi dahil mabait ka, hindi dahil nakakapag-journal ka lagi, hindi dahil nagbabasa ka lagi ng salita ng Diyos. Binigyan ka ng grace, ng biyaya ng Diyos dahil ito ay gusto ng Diyos para sa iyo. Ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? Amen. Sa Kanya galing, wala kang ginawa. Tanggapin mo na lang. Amen? Amen. Tatanggapin mo na lang. Ang daming biyaya, napakadaming biyaya. Baka naman kapatid, bine-bless ka na. Kaya hindi mo matanggap yung super blessed. Ayaw mong tanggapin kasi nagigilty ka. Sabi mo, hindi ko to deserve. Mga kapatid, hindi mo deserve pero gusto ng Diyos na mapasayo yung mga blessings na yan. Amen? Amen. Gusto ng Diyos na yumaman ka, yayaman ka. Amen? Gusto ng Diyos na makatapos ka ng pag-aaral, makakatapos ka ng pag-aaral. Amen? Amen. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng magandang trabaho, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Amen? Amen. Gusto ng Diyos na pumasa ka sa iyong mga licensure examinations, papasa ka sa licensure examinations. Amen? Gusto ng Diyos na lumago yung negosyo mo, lalago ang negosyo mo. Amen? Ano pang naiisip niyong magandang bagay para sa inyo? Gusto ng Diyos na mangyayari yan. Kaya mangyayari at matutupad dyan ayon sa kanyang biyaya, ayon sa kanyang katapatan. Amen? Ayon sa ating pananampalataya sa kanya. Kaya naman, always have faith in Christ. Amen? Amen. Yeah. Number 4, ano yung pinakamagandang nangyari? The world's salvation has come. At ano po yung favorite verse nating lahat? Pinaunang verse nating na memorize. Yan, John chapter 3 verse 16. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Yeah. For God so loved the world, ganito niya kamahal ang mundo. Tayo sa mundo. He gave His one and only begotten Son. Mga kapatid, hindi lang binigay ng Diyos si Jesus para mamatay sa krus. Amen? Binigay din ng Diyos si Jesus para mabuhay kasama namin. Hindi siya basta mamamatay lang, mabubuhay siya para sa atin. Para makita natin yung kanyang mga halimbawa kung paano ba mamuhay dito sa mundong ibabaw. Amen? And after that, siya na hindi nagkasala,
Siya na walang blemish. Siya na walang kinalaman sa lahat ng ating kasalanan. Siya yung namatay para sa ating kaligtasan. Amen? Deserve ba natin yon? Hindi. Hindi natin deserve, di ba? Pero again, grace yan. Biyaya yan. Wala siyang ginawa. Ano yung verse natin? Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Alam na po dapat natin yan. For it is by grace that you have been saved through faith and not through your works. It is a gift of God, di ba? So, wala tayong ginawa so that no one may boast. Ayan. Purong biyaya ang kaligtasan. Amen? Amen. Kailangan lang natin itong tanggapin. At pagka meron ka ng kaligtasan, nasa iyo na si Kristo. Mga kapatid, wala namang kahit na anong bagay na pwede mong idahilan para sabihin mong hindi ko deserve yung biyayang binibigay sa atin ng Diyos. Bakit? Hindi mo pwedeng idahilan na makasalanan kasi ako eh. Hindi ko deserve. Hindi mo pwedeng idahilan na hindi kasi ako nakakapag-church every Sunday. Hindi ko deserve. Hindi pwede. Bakit? Romans chapter 5 verse 8. Alam na alam po natin yan. Di ba? For God demonstrated His love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan pa tayo. Namatay na ang ating Diyos na buhay para sa atin. Amen? Namatay siya, pero hindi tayo titigil doon. Namatay siya, pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay na maguli. At iyon ang simbolo ng ating tagumpay sa kamatayan. Amen? Hindi na tayo mamamatay ng ikalawang kamatayan. Bagkus, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos na buhay. Amen? Amen. Yan. So mga kapatid, as we celebrate Christmas, tandaan po natin ang reason kung bakit natin ito sineselebrate. Hindi man December 25 yung eksaktong araw, eksaktong date, eksaktong panahon na pagkakapanganak ni Kristo. Mga kapatid, hindi iyon ang importante. Ang importante, inaalala natin na mayroong ipinanganak. Amen? Hindi po ang December 25 ang importante. Ang importante, mayroong ipinanganak para sa ating kaligtasan. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Okay. Hindi lang yon, mayroong ipinanganak, mayroong nabuhay kasama natin, mayroong namatay, never stop there. Hindi kayo hinto sa pagkamatay. Ideklara natin ang tagumpay. At nung ikatlong araw, nabuhay na maguli para pagtagumpayan lahat ng bagay sa mundo. Amen? Amen. Kaya again, mga kapatid, as we celebrate this Christmas season, always remember that Christ is the reason. Amen. Hindi aginaldo ang dahilan. Amen. Hindi regalo ang dahilan. Amen. Sino? Si Jesus is the reason. That's why we celebrate this season. Amen. Amen. Yeah. So, wala namang masama na mag-celebrate through gift giving, di ba? Okay lang naman yun. Basta wag nating kakalimutan. Kasi, alam niyo yung pag dumadating yung Pasko, lahat ng tao nagiging mapagbigay. Di ba? Lahat ng tao nagiging parang super blessed kasi nag-uumapaw yung mga blessings. Di ba? Ay mga kapatid, what if gawin natin yun araw-araw? Di ba? Si Lord Jesus minsanang namatay para tayo mabuhay araw-araw at mabuhay magpakailanman sa langit. Amen? Amen. So why not celebrate Christmas every day, not just once a year? Amen? Amen. Let's celebrate Christmas every day. Araw-araw, pahayag natin ang kagandahang loob ng Diyos. Maging mapagbigay tayo, sumunod tayo sa lahat ng utos ng Diyos. Kasi, di ba, parang pag December, nagiging mabait yung mga tao. Biglang nagiging masunurin sila sa mga utos ng Diyos, nagiging palasimba. Kasi sabi siguro nila, babawi ako ngayong Pasko, di ba? What if bumawi tayo everyday kay Lord Jesus? Kasi wala tayong ibang kayang gawin para mabayaran yung ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Amen. So, why not bumawi tayo kay Lord everyday? Pagising sa umaga, pray. Kung kaya na mag-devotion, devotion. And everything we do, pray. Pagkakain, pray. Pagkakain sa bahay, pray. Pagkakain sa work, pray. Bakit? Hindi ka lang sa church Christian. Christian ka sa work. Amen? Christian ka sa school. Amen?
Christian ka din sa labas. Amen? Hindi ka Christian lang sa loob ng church. So, again, as we celebrate Christmas, let's celebrate this with full of joy in our hearts na may dumating na Kristo para sa ating mga buhay, may dumating na Kristo para tayo iligtas, isang magandang biyaya para sa atin. Kaya naman, mayroon tayong sineselebrate para alalahanin ang kagandahang loob ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. At ano naman kung may pinanganak na Kristo, dahil may pinanganak na Kristo, next, ano yung sabi natin last week? Hope was born. Nagkaroon tayo ng hope. Amen? Pag-asa na mabuhay. The hope. Ayan. Hope was born. And next, ano pa kung hope was born? Next, yung pinag-aaral natin tuwing simbang gabi, nagkaroon tayo ng tunay na regalo. Anong kailangan natin gawin? Accept natin. Nung nakaraan, in-unbox na natin yung gift of love. Yan. Binahagi sa atin ng ating kapatid na si Sister Tess. Glory to God para sa kanyang buhay. Nalaman na natin kung ano ba yung tunay na love. Yan. Sa susunod na Wednesday, December 11, sama-sama po nating buksan ang gift of life. Let's accept the gift of life. Super blessing po ito. Hindi lang basta buhay ang binigay sa iyo ng Diyos. Buhay na sobrang sagana. Hindi i-spoil ko lang, sobrang abundant na buhay para sa iyo. Kung gusto mong marinig, kung gusto mong matutunan, kung gusto mong malaman kung ano ba ang regalong ito, kita-kits sa Wednesday. Amen? Amen. And the gift of joy. Sharing the gift of joy sa December 14. Yan, Saturday yan. Wag na wag tayong mawawala. Amen? And since this will be continued sa ating lesson sa Wednesday and sa Sunday, dito na po ako magtatapos. Yan, isang maikling pag-aaral pero napakamakabuluhan. Tandaan natin mga kapatid, mayroong pinanganak, mayroong namatay, mayroong muling nabuhay para sa ating kaligtasan. A Savior was born, the Savior has come. Pero kaya lang mga kapatid, katulad ng lagi nating sinasabi, hindi enough na alam mo lang na mayroong pinanganak. Hindi enough na alam mo lang na mayroong namatay. Hindi enough na alam mo lang na mayroong nabuhay. Kailangan tanggap mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Gaya ng nabasa ko, napakaraming blessings. Gaya ng nabanggit ko, napakaraming blessings sa Biblia. Napakaraming pangako ng Diyos. At kayang-kaya mong i-claim yun kung ikaw ay anak ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, once again, let us affirm our salvation, our acceptance in Lord sa ating Panginoong Jesus. Ay nanyayaan ko po ang lahat na tumayo at sumabay sa muli maikling panalangin ng pagtanggap. Hallelujah. Kung mayroon man po na bago pa lang dito, ngayon lang naka-attend and nagnanais na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas para makamtam din niya ang biyaya bilang isang anak ng Diyos. Sumabay ka sa panalangin na ito. And sa atin naman, gustong i-reaffirm na tinanggap natin si Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sabayan niyo rin po ako sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan. At pagkatapos ng 3 araw, ikaw na ba'y nabuhay muli para sa aming kaligtasan. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako'y makasalanan at kung ako'y hihingi ng tawad sa iyo, tapat ka na papatawarin ako. And kaya Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Banal na Espiritu, manahan ka po sa aking buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Mga kapatid, kung sumabay ka sa maikling panalangin na to, congratulations. Anak ka na ng Diyos. And na-reaffirm mo na ang iyong kaligtasan.
Kaya naman, all the blessings, all the favors ay para sa iyo na. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, bagaman maikli ang aming pag-aaral, Panginoon, ay isa itong fruitful na araw, Panginoon, dahil nalaman namin, Panginoon, mga blessings, Panginoon, ng iyong pagdating dito sa mundong ibabaw, Panginoon. Lord God, maraming salamat po dahil ibinigay mo ang iyong sarili para sa amin, Panginoon. Binigay niyo ang iyong buhay para kami rin ay mabuhay, Panginoon. Maraming salamat po dahil lumakad ka rin sa mundong ito para may pakita sa amin, Panginoon, kung paano ba kami dapat lumakad din dito, Panginoon. Lord God, thank you dahil alam mo at naiintindihan mo ang lahat ng pinagdaraanan namin, Panginoon. Lord God, kung tutuusin, pwede naman na hindi mo nadanasin ang mga ito. Doon ka na lang sa trono mo. Hayaan na lang kami. Pero dahil sa kagandahang loob mo, bumaba ka dito sa lupa para kami ay iligtas. Naranasan mo ang mga paghihirap na ito kagaya ng paghihirap nararanasan namin, Panginoon. And Lord God, ikaw na walang kinalaman sa aming kasalanan, namatay para sa amin, para sa aming kaligtasan. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyayang ito, Panginoon. Wala kaming maibabalik sa iyo kundi ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, bilang ganti sa kagandahang loob na ito, Panginoon, that this year, Panginoon, as we walk through our faith, as we walk through our theme, Panginoon, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. We will do everything all for your glory alone, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya, Panginoon, na pinadaloy niyo po sa amin, Panginoon, simula nung una hanggang ngayon, hanggang sa matatapos ang year na 2024, Panginoon. And Lord God, we pray with anticipation, Panginoon, and expectation that the year 2025 will be a year full of blessings sa aming mga buhay, Panginoon. Year 2025 will be a year full of blessings, full of answered prayers, Panginoon. Punong-puno ng pagpapala mo, punong-puno ng paglilingkod sa iyo, punong-puno ng pasasalamat sa iyo, punong-puno ng pagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. And Lord God, thank you, Panginoon, dahil dumating ka, Panginoon, namuhay ka sa amin, binigay mo ang iyong mga pangako, Panginoon. With that, marami kaming makiklaim na mga pangako, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. And maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Wala kaming ibang magagawa kundi magpasalamat sa iyo at ibalik sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yeah. So next, ano po ang ating Macarius Challenge? Dwell in the presence of God forever. Although saglit siyang nanatili dito sa lupa, magpakailanman tayo magsasama sa langit. Amen? Amen. Stay super blessed in Christ. We are Macarius. To God be the glory.